Masayang araw mga ka-PL. Short video lang po muna tayo ngayon at iiwas po muna kami sa pagpunta sa bahay ng ating dating Pangulong Duterte dahil meron na po kaming nararamdaman na delikado mga kababayan. Katulad po ng mga hinala, haka-haka ng ilan nating mga kaibigang vlogger, etong di umano'y gurguran sa mga vlogger, mga kababayan. Hindi ho natin alam kung anong klaseng gurguran, basta tila gustong patahimikin po itong mga vlogger. Katulad po ng ginawa nila sa mga ilang vlogger na po na nauna na po na pinatawag sa TRICOM. Mabuti sila at TRICOM po ang nagpatawag sa kanila. Okay pa yun at sasagot lang sila sa kanilang mga ano ba yun, yung akusasyon man sa kanila o yung mga nagawa nilang content. Pero iba po itong nararamdaman namin ngayon o nakikita namin mga kababayan. Yung buong kwento po sa sinasabi ko na yan, abangan nyo po mamaya sa live ko. Okay, maya-maya lamang po magla-live po ako mga kababayan. Sa ngayon, pag-usapan po muna natin itong naging babala po ng ating pangalawang Pangulo, Inday Sara Duterte, sa dati nating Pangulong Duterte. Ano ho? Itong sa kabila po ng kagustuhan ng dating Pangulong Duterte na makabalik na po ng Pilipinas, meron pong babala ang ating pangalawang Pangulo. Ito po, basahin ko mo mga kababayan at pagkatapos nito, ipapanood ko po sa inyo yung mismong sinabi ni Vice President Sara Duterte. Okay, o ito, magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Siguro po yung iba sa inyo napanood na po ang video na ito na kumakalat na po ngayon sa social media. Ito pa, binalaan umano ni Vice President Sara Duterte ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa posibleng banta sa kanyang buhay pagbalik ng Pilipinas, mga kababayan. Kung ang dating Pangulong Duterte nga nasabi ng ating pangalawang Pangulo na maaaring merong banta sa kanyang buhay at maliwanag po dito mga kababayan na sinabi ng ating pangalawang Pangulo baka o magiging Ninoy Aquino Jr. siya. Paano pa kaya kaming mga maliliit na vlogger? Di ho ba? O ito pa, ibinahagi ni VP Sara ang pahayag sa ginanap na meet and greet sa mga Pinoy supporter sa The Hague, Netherlands nitong linggo. Ito po ang naging conversation o pag-uusap po ng mag-ama, mga kababayan. Ang sabi ni Inday, sinabi ko din sa kanya yon, pa, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Dating Pangulong Duterte yan, mga kababayan. Ano? Ito naman po ang naging sagot ng ating dating Pangulong Duterte. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Yan po ang naging tugon ni dating Pangulong Duterte sa ating pangalawang Pangulo. Ngayon, ito na po mga kababayan ang video kung saan sinabi mismo ni Inday Sara sa harap ng mga Duterte supporter. O panoorin na po natin mga kababayan. Doon ako, sa mga araw na nandoon ako, isa yan sa paulit-ulit niyang sinasabi, kailan mo ako mapalabas dito dahil darating ang eleksyon, mag-mayor pa ako ng syudad ng Davao. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home!
buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Junior ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Kaya, meron man akong worry para sa kanyang safety and security, pero lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Ngayon, kung sakasakaling mangyari yan sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan, makakapayag kaya ang sambayan ng Pilipino, ang napakaraming supporter ng mga Duterte? Di ho ba hindi kaya gulo ang kahihinatnan, mga kababayan? Wag ho tayong papayag, mga kababayan, na kunin nila sa atin ang ating dating Pangulong Duterte. Bantayan po natin siya, lalong-lalo na po kayo dyan na mga nasa Netherlands na maaring anumang oras pwede nyong makita kung sakasakaling dalhin ulit sa bahay paggamutan ng ating dating Pangulo. Sana meron tayong mga kababayan na maglakas ng loob na dalawin din siya o mga supporter na naghihintay sa labas ng ospital para nakakasiguro ho tayo na ligtas at makakauwing buhay at malakas ang ating dating Pangulong Duterte. Para po ito sa pagbabago ng ating bayan, mga kababayan. Ipagpapatuloy po natin ang mga nasimula ng ating Pangulong Duterte na marami po siyang nagawa sa ating bansa. Hindi po katulad ng ibang presidente dyan, mga kababayan. O di ba? O ngayon, tawa naman po muna tayo, mga kababayan. Pag-usapan po natin itong litrato po na nag-viral ngayon sa social media noong nakaraang araw pa. At kung saan-saan na nakarating itong litratong ito, kinuha yung picture niya, nilagay mo sa mga sariling picture po ng mga kababayan ho natin. Yung kay Lisa Marcos po, mga kababayan, na edited video ayon po sa ating mga kababayan. Abay, naghamon po ang Malacanang. Ang palasyo, mga kababayan, naghamon. O maikli lang po itong babasahin ko. Hindi ko na babasahin lahat at hindi ho tayo humaba. At meron pa po kayong aabangan sa akin na live yung tungkol nga po sa sinabi ko bago ko po pinag-usapan yung kay Pangulong Duterte at yung sinabi ni Inday Sara. O ito po ang sabi sa balita, hinamon ng palasyo na magpakita ng ebidensya ang mga nagsasabing edited ang recent photo ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Palasyo, hinamon mga vlogger na patunayang edited ang larawan ni FL Lisa. Kung ako ang taga-palasyo at kung ako mismo si Lisa Marcos, mga kababayan, hindi ko na kinakailangan pang patulan. Wala kayong pakialam sa buhay ko kung edited man yan o hindi. O importante, mananatili sa kaisipan ninyo na, halimbawa nga, ako si Lisa, na ako ba ay nasa kustodiya ng pulisya ng LA o kung ako ba ay nasa Pilipinas. Ganun lang kasimple. Pero, naghamon pa. Mga kababayan. Naghamon pa. Mga vlogger na kaibigan ko dyan, na may kilala po kayo mga graphic artist o graphic designer. Dalhin nyo kaya sa mga eksperto pagdating po sa larawan itong kumakalat ngayon na litrato tungkol kay
First Lady Araneta Marcos nang madibang po ninyo o natin itong paghahamon nila. Naghamon eh. Pagbigyan nyo po yung hamon nila, mga kababayan. Ako marunong man po ako mag-trace ng isang litrato kung ito ba'y peke o totoo. Ang una ko pong napansin dito, mga kababayan, ito sample lang ito pansinin po ninyo yung lamesa. Sa lamesa na lang po, nakita ko ninyo yung merong guhit na ganun. May guhit. Parang dinugtong lang po yung isang mahabang lamesa, itong maikli. Okay, una yan. Pangalawa, itong mismong pinatungan ng kanyang siko na nakaganon siya at ng kanyang likod. Pansinin niyo po, yung ilaw, yung liwanag po ng araw man yan o kung ilaw man yan, pansinin po ninyo ang lamesa. Ang dulo po ng lamesa, medyo naka-letter V ho siya ng kaunti. Hindi ho siya diretso. Medyo naka-letter V ho siya, mga kababayan. Napansin ho ninyo? Pansinin nyo ho yan. O, meron bang lamesang ganyang korte? Mahabang lamesa ito. Dapat nakadiretso ito, gano'n, no? Diretso ba, gano'n? Ganyan, nakadiretso. Pero hindi tignan po yung lamesa. Parang nakaganyan po ng kaunti. Isa ho yan. Etong hikaw naman ng babae, maaring borloloy niya lang. Pagpalagay natin totoo. Sige, ganito kalaki borloloy niya, parang gulong po ng parang gulong po ng skateboard. At ang pangatlo na napansin ko pa, wala siyang sandalan. At yung mga cake, dalawang cake, isang tao lang, kanya-kanyang cake sila eh. May ganun bang handaan? Na pupunta ka sa isang handaan, hahatakin mo yung isang buong cake. Parang nakakaya naman. Di ba? Yung, palagay ko lang yung graphic designer na gumawa nito, baguhan o di kaya sa cellphone lang gumawa. Ang tagal ko nagtrabaho bilang isang graphic designer, 4 o 5 taon, umabot pa nga ako sa paggawa ng mga logo international. Yung website ng Microburst at saka Zillion Design, meron akong account dyan. Lumalaban ako ng contest dyan. Ang kalaban ko, napakagagaling mga Indiano at iba't iba pang lahi ng tao sa ating mundo. Nakakalaban ko yan. Lumalaban ako ng logo design. Kaya masasabi ko, sa akin lang opinion ko lang ito mahirap paniwalaan na totoo to, mga kababayan. Kayo na rin po ang humusga. Dagdagan nyo na lang po kung ano pa ang nakikita ninyo. Okay, abangan po yung aking live. Hanggang dito lang po muna. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.